Magandang hapon po sa inyo. Namiss ko kayong lahat. Ang tagal tayo hindi nagkita. So tayo ay nasa Heidelberg Catechism, Lord's Day 42. At tatalakayin natin ang mga tanong sa bilang 110 hanggang 111. Sa inyong Psalter Hymnals, makikita niyo yan sa page 54 sa pinakahuling mga pahina. Heidelberg Catechism, Lord's Day 42, page 54. Tayo sulit manalangin. Amin Diyos, kayo po na mabuti sa lahat. Kayo po na nagkaloob sa amin ng buhay na walang hanggan, na patuloy na nagpapanatili sa amin sa iyong dakilang kagandahang loob, sa iyong biyaya, na patuloy na sumasapat sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, spiritual man at physical man, amin Diyos. Salamat po sa patuloy mong pagsama sa amin at salamat po dahil patuloy namin nararanasan ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Salamat po, Diyos. Sa pagkakataong ito sa aming pag-aaral ng katekismo, tulungan mo po kami na patuloy na maunawaan ang lahat ng mga prinsipyo ng mga kautosang ito at patuloy po naming maisabuhay. Sa tulong ng Banal na Espiritu, masagot po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Ang ceremonial law and dietary law ay mga kautusan na pinununa ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ fulfilled all that laws, ceremonial laws, dietary laws, yung mga tinatawag nating Mosaic laws. Lahat yan ay pinununa ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na natin sinusunod yan dahil ginawa ng lahat yan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ito'y napulpil na ng Panginoon, napulpil na rin natin yun. Dahil natitiwala tayo sa Kanya. So, we are not required to fulfill that law because our Lord Jesus Christ did it already for us. Pero, itong tinatalakay natin, the Ten Commandments, ito yung tinatawag nating Decalogue. Ito yung tinatawag din nating moral law. Ang moral laws ay nagpapatuloy para sa ating lahat. Ito ay transform at nirenew ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang greatest commandments. At binabalikan natin ang 10 utos sapagkat sa 10 utos mismo, bagamat ito ay pinagkaloob ng Diyos kay Moses sa Lumang Tipan na sa ating pag-aaral ay nasa konteksto ng pagsamba upang panatiliing malinis ang mga anak ng Diyos. Hindi po ba? Ibinigay sa 10 utos para mapanatili ang kalinisan espiritual ng mga Israelita. At ito'y pinagkaloob sa kanila para maging panuntunan ng kanilang buhay. At nakita nga natin ang mga utos niya, huwag ka sasamba sa Diyos, sambahin mo ang Diyos una sa lahat, huwag ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag ka mag-iimbot, huwag kang gagalang mo yung mga magulang. Lahat po iyan ay napakahalaga ng mga utos. Kaya yan nga po, marami dyan, o halos lahat ng yan ay pinalikan ng Panginoon doon sa Sermon on the Mount. Diba? Matthew 5 hanggang 7 ay binalikan ng Panginoon. At doon ay kanyang binigyan ng mas malalim na pagpapaliwanag kung ano ang sinasaad ng mga kautusan. Bakit sa Reformed tradition ay napakahalaga ng 10 utos na hindi natin nakitang pinahahalagahan sa ibang church, di ba? Sa ibang Christian church. Naniniwala tayo na ang 10 utos ay binigay para maging pundasyon at structure ng ating buhay pananampalataya. Hindi po ito nakapagliligtas. Ang Panginoon ang nagligtas, pero tayo po ay ginagay ng Holy Spirit
at ang ating buhay ay inilagay ng Banal na Espiritu na ang pundasyon ay ang kautosang ito para sa ating lahat. So, tayo ngayon po ay nasa commandment number 8. Ito po ang sinasabi sa ating katekismo. What does God forbid in the 8 commandments? In the 8th commandment, He forbids not only outright theft and robbery, punishable by law, but in God's sight, theft also includes cheating and swindling our neighbor by schemes made to appear legitimate, such as inaccurate measurement of weight, size, and volume, fraudulent merchandising, counterfeit money, excessive interest, or any other means forbidden by God. In addition, He forbids all greed and pointless squandering of His gifts. Question number 111, what does God require of you in this commandment? That I do whatever I can for my neighbor good, that I treat him as I would like others to treat me, and that I work faithfully so that I may share with those in need. Ang yang mga bagay na yan, sinasabi lang sa atin ng 8th commandment. Ito lang ang kanyang simple sa ating isang pananalita. Don't forcibly take someone else's property. Huwag mong kukuhanin ng persahan ang pag-aari ng iba. Pag sinabi natin pag-aari ng iba, hindi mo pag-aari. At ito ay binigyan diin ng ating Panginoon sa Matthew 7, verse 12. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Tinatawag natin the golden rule, di ba? Huwag mong gawin sa iyo huwag mong gawin sa iba ang nais, ang ayaw mo ring gawin sa iyo. At gawin mo sa iba ang nais mong gustong gawin sa iyo. Tama ba? Parang ang hirap, nakakalitong sabihin. Pero yun ang sinasabi. At doon natin lubos na maunawaan kung ano nga ba ang iniuutos sa commandment na ito. At doon yun ang ating pagbabasihan. Dito ay sa pagtuturo ng katekismo, ang utos ay huwag ka magnanakaw. Kung ating titingnan sa utos, thou shalt not steal. Pero dito ay binigyan ng katekismo ng mas malalim na kahulugan sa pamamagitan din naman ng mga salita ng Diyos. At makikita niyo yan sa inyong katekismo na merong, sa inyong psalter, na merong mga kaakibat na mga verses na kung saan kinuhanan dito, kinuhanan ng mga katotohanan ito. At dito, sa ano bang ibig sabihin na thou shalt not steal? Ang ibig sabihin, ang sagot, He forbids not only outright theft and robbery, punishable by law. Hindi lamang yung mga alam natin na talagang tahasan na ginawa. Nakita natin na nahuli, may batas na huwag kang papasok, huwag kang magiging akyat bahay ka, o huwag kang magnanagaw ng bisikleta, yung mga involvement na ganyan. Of course, wala namang Kristiyanong na-involve dyan, di ba? At bilang mga nandito na, wala na tayo sa primitive period na kung saan pag may nakita dyan, dadamputin mo, hindi natin ginagawa yan. Ginagalang naman natin. Kapag hindi hindi natin ginagawa kasi alam naman natin, pwede naman tayong bibili. So, hindi na-involve ang mga mananampalataya o kung sino man tao na mayroong edukasyon, na may maayos na pag-iisip. Hindi naman ganoon. Ang mga nagnanakaw lang, palagi natin sinasabi, yung addict. Nagnanakaw yung addict yan. Meron siyang kailangang sustentuhan o kailangan niya anuhan yung kanyang bisyo, so magnanakaw siya. Pero karamihan, hindi naman talaga ginagawa yung pagnanakaw. Kasi sa buhay natin ngayon,
ay madali namang magkaroon. Bisikleta, marami nang meron. Although meron pa rin nagnanakaw. So, hindi lamang yun ang sinasabi, yung outright robbery o yung outright theft na punishable by law, nakasaad yan sa utos ng Republika. But in God's sight, sabi dyan, theft also includes cheating and swindling our neighbor by scheme made to appear legitimate. Yung pagnanakaw, na pag tinignan mo naman ay ginagawa niya ng legitimate, pero nagnanakaw dahil alam ng Diyos kung ano yung ginagawa. For example, mapasok tayo sa ating trabaho at binabayaran tayo 8 oras. Tama po ba? Sa loob ng 8 oras, wala kang ginawa kundi mag-Facebook. Nakaharap pa sa computer, ang kala nila nagtatrabaho ka, ginugugol mo ang oras, napatawa si kids. Ba't kaya? Sino kaya guilty dyan sa kanilang dalawa? So, sa maghapong trabaho, medyo maaga mong natapos yung ginagawa mo. And then, of course, pag tinignan ka ng boss mo, nagko-computer ka naman, ginagawa mo ng trabaho mo, pero actually, nagpe-Facebook ka lang, nagsasurf ka. Yun ay legitimate, dahil nandun ka naman, nakaupo ka, 8 oras, mula hapon, pero kahit maghapon kang nagpe-Facebook, legitimate yun, susweldohan ka. Hindi po ba? Kaya, iyon ay isang uri ng pagnanakaw. Sa amin, sa construction, ganyan din. Kita mo, pukpok ng pukpok. Nakaupo lang pala naman, pukpok ng pukpok. Para lang, naririnig mo, tok, 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 tok. Ang sipag Kaya plano palang ginagawa, nag-iintay lang. Yung iba naman, paikot-ikot. Nag-uubos na lang ng oras. Paikot-ikot na lang. Ay lahat ng iyan ay nakikita natin. That's pagnanakaw sa oras. At pagnanakaw. Yan yung mga bagay na legitimate, napasok, pero nagnanakaw. Sa mga Kristiyano, hindi po dapat kakitaan ng ganyan. Di ba? Sa mga hindi mananampalataya, ginagawa nila yan. Pero bilang mga mananampalataya, sabi dito mismo na nilalaman ng thou shalt not steal ay tahasang pagnanakaw. Kahit sabihin nating legitimate naman yung oras, ginagawa ko itong mga bagay na ito, although hindi mo naman talaga sinusulit yung ibinabayad sa iyo. Kahit sabihin mo, nandoon ka sa oras. Ang isang number 1 pa rin sa ating mga Kristiyano, dito tayo palaging nadadali, yung plagiarism. Ano po? Yan, napakadami niyan. Na hindi niya sermon, pero isinesermon sa labas, ano po, sa Facebook. Hindi dapat ginagawa yun, sapagkat yun ay pagnanakaw din. Wala pong problema kapag kumuha ka, halimbawa, ng mga ituturo o sermon na sabihin mo o acknowledge mo kung sinong may gawa. Di ba? Halimbawa ako, meron ako engineer, kinuha ko yung sermon ni Pastor Bog. Sasabihin ko, ang aking pong ituturo ngayon ay ayon sa ginawang sermon ni Pastor Bog. Ito po ay naglalaman ng ganito. Aking pong kinuha ito para i-share sa inyo. That's legitimate na hindi pagnanakaw. Kasi copyright yun eh. Kumbaga may copyright, di ba? Ginawa niya yun. Then ituturo. So, yun ay malinaw na pagsasaalang-alang bilang mga mananampalataya na hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nagnanakaw ng ginawa ng iba. Sapagkat napakalinaw na sinasabi ng katekismo, hindi mo yun pag-aari. Bakit po ipinangangalandakan na kala mong pag-aari mo? Di ba? So, isa yan. Napakadaming ganyan. Ang pinaka mahirap
kapag Lord's Day sa pulpito mismo na ito, at dito ka magse-sermon ng sermon na hindi sa iyo. That's cheating. That's theft. That's pagnanakaw. Supposedly dapat ang minister of the word, sariwa ang pinakakain mo. Magkautal-utal ka man, kahit pamali-mali ang English mo, as long na iyan ay sa iyo. Di ba? Pero yung isermon mo, ang isang sermon na ginamit na sa iba, ng iba, and then the same sermon with the same points, the same outline, and then ipipreach mo sa iyong church. That's stealing. That's theft. Ang isa pa, yung inaccurate measurement of weight. Ito, hindi tayo makakawala kasi very practical ito di ba? Yung mga nagdadaya sa ano, ngayon nakita nyo, sa Jollibee, kami ni Irma, araw-araw na kain kami McDo pagdadating ng linggo. Pag walang goto, nasa McDonald's kami nito pag umaga. Doon kami nagbe-breakfast. Pero nakikita namin, palit ng palit. Pakonti ng pakonti kanin. Pareho presyo. Oo nga, hindi nagmamahal, hindi tumataas. Pero paliit ng paliit. Mabuti pang spaghetti. Ay, hindi pala, pataas pala, hindi pa haba. Pero ang mga goods, nagiging low quality. Lumiliit siya sa sukat. Although, pareho pa rin, mababa pa rin kami, hindi kami nagbabago ng presyo. Pero dinadaya ka pagdating sa sukat. So, naniniwala ako na ang mga may-ari ng Jollibee at saka ng McDonald's ay hindi Christian. Di ba? Kasi, hindi ka dapat ginagawa. O maaaring Christian nga lang, kaya lang, member ng Prosperity Gospel. Kaya hindi naintindihan kung ano yung thou shall not steal. O yung counterfeit money, excessive interest, nagpapatubo ng matindi. O baka naman dyan yung mga nagtitinda ng mga avocado, ng mangustin. Dapat konti lang tubo. Teka, wala naman ako sinasabi sinasabi ko lamang ay para maging maingat tayo bilang mga mananampalataya. Kaya ako talagang hanga kay Ate Risa. Kasi dinadala pa niya, walang maliit na tubo, dinadala pa sa amin, may delivery pa. Anong gasoline naman yung ginagas niya? Para lang maibenta. Baka nga sa linggo, Appreciation Sunday, magbigay pa ng talagang ginamit ang puno. Joke lang. Para lang makita natin. At sa kayang excessive interest sa mga credit card, that's number 1 din, di ba? Sa credit card, kapag hindi mo nabayaran at nagbigay ka lang ng minimum, that's already 3%. Mas mataas sa tubo mo na dapat mabayaran. So, masarap gastusin, masarap umutang, pero patay ka sa bayaran. Di ba? Kaya kapag hindi ka nag-ingat, disgrasya ka talaga. At iyon ay kasalanan ng nagpapatupad, pero dahil pumasok ka na rin doon, nakikisalo ka na rin doon sa kasalanan yun. Kaya nga, other means forbidden by God, kaya nga sabi ko kanina, malinaw lang na palagi, ang ibig sabihin lang, iyang bagay na hindi sa iyo, huwag mong pag-interesahang kuhanin. Dahil iyan ay pagnanakaw. So alam naman natin kung anong sa atin at kung anong hindi sa atin. Kaya, in addition, He forbids all greeds. Lahat ng pagiging gahaman and pointless squandering of His gift. Alam nyo ba, nakasama yan yung yung meron kang yung katamaran, isa ring uri ng sagot sa utos na to, thou shalt not steal. Kasi sabi rito, binigyan tayo ng gifts.
At ang gifts na yan, of course, ay kailangan gamitin for the glory of God. Ibig sabihin, gagamitin mo yan para sa kapakinabangan ng iba. Hindi sa kapakinabangan mo, di ba? So, ginamit ang gifts, hindi pagkakitaan mo, kung hindi para ma-edify ang iba. Kaya ibinigay ang gifts. And then, kung ikaw ay tatamad-tamad, hindi mo ginagamit ang gifts na pinagkaloob sa iyo, nagnanakaw ka din. Nakita nyo na? Lalim, hindi po ba? Halimbawa, ano ba ang magandang halimbawa dyan sa gifts? Sa isang linggo na natin pag-usapan ng gifts kasi isang linggo babaha ng gifts. Hindi, joke lang. Pero, mga bagay na yan, yung katamaran ay isang bagay na kailangan po nating iwasan bilang mananampalataya. Palaging sinasabi sa atin, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang gifts ng banal na Espiritu. At ang layunin niyan ay to serve one another. Tama po ba? And then, dahil may gifts ka, dahil nais ng Diyos na maintindihan mo ang gifts mo for the edification of the church, and then, tatamad-tamad ka, alam mo kung ano yung pwede mong gawin, dahil hindi mo na magawa ngayon, ikatamaran. Siguro sabihin nyo na lang, pastor naman kasi tinanggal mo naman yung special number sa liturgy. Dapat may special number para nakakapag-perform naman kami, di ba? Pero maraming paraan. Hindi lang pag-awit. Pwede sa linggo, awitan niyo ang pastor. Di ba? Pwede namang awitan natin yan. So, magagawa natin. At sa atin dito, di ba, maraming mga talento na pinagkaloob na hindi naman hindi doon nakasalalay doon sa mga nauna nating pagkaunawa sa gifts na katulad niya, yung mga talento, di ba? Pagsasayaw, pagkanta, yung mga talent na pangtawag ng tanghalan. Pero binigyan tayo ng talento para mag-serve sa ating kapwa mananampalataya. Yung pagiging maalalahanin. Di ba? Sino ba rito ang may talento na magaling mag-isip ng mga program para yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya ay matulungan? Si Kuya Ep, halimbawa, si Kuya Ep at saka si Kuya Nato. Hindi, diba talaga? Sa atin, ang talento ginagamit para sa kapakanan ng kapatid sa pananampalataya ng iba. So, tama yun. Kung meron tayong pera, nagkaroon ng mga matinding sunog, halimbawa, may mga kapatid na nangangailangan, pwede na tayong tumulong, magpadala tayo ng kakayahan natin. Pero una, ang itiutos din sa atin ay yung hindi mo paggamit ng gamit mo, ng iyong talento. Halimbawa, magaling kang mag-manage ng pera o magaling kang mag-allocate ng budget kung paano mo ginagawa. That's talent para sa glory ng Panginoon. Magagamit mo yan para sa lahat. Kaya nga, mga kapatid, tingnan nyo sa atin. Tingnan nyo ang tithes nyo. Nakita nyo bang ang mga pastore kumain sa labas na gamit ang tithes ninyo? Ha? Yung pinagkakaloob sa church ay gagamitin namin dahil Appreciation Sunday ngayon, kakain kami sa labas ng matindihan. Di ba? Dati uso-uso yan. Di ba? Pero ginagawa ba natin? Of course, hindi. Kahit sabihin natin gusto nyo i-bless ang yung pastor. Kung gusto nyo i-bless, dapat sarili-sarili. Katulad ng isang beses, nagpakain ng sanggip yung dalawa dyan, hindi na naulit. 3, hindi na naulit. Pero ganoon, di ba? Sa sarili nating bulsa, hindi sa pera ng church. Kasi talagang iyan ay sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. At kapag ginamit mo yan ng walang kapararakan, inaksaya natin yung mga kaloob na yan, pagnanakaw.
Naintindihan po natin pag nanakaw. Kaya ngayon ko lang naiintindihan yung palang pondo ng church na siyang basihan ng talento na ipinagkakaloob natin ay na-squander natin kapag ginagastos natin ng walang kapararakan. Di ba? What a waste. Pagnanakaw yun, mga kapatid. Pagnanakaw. Yung hindi pag-iikap po, hindi pagnanakaw yun. Kasi minsan may nagsasermon. Pag hindi ka nag-ikap po, ninanakawan mo ang Diyos. Di ba? Kasi sa atin naman, hindi naman financial talaga yung ating pagbibigay. Although dinidikta ng ating conscience, kailangan natin pagbigay financially, monetary. Kasi ang karamihan ng pangailangan natin, monetary, di ba? Magbabayad ng kuryente, magbabayad ng ganito, magbibigay ng gano'n. Ano yan? So, pero hindi nangangahulugan na hindi ka nagkakaloob na nagnanakaw ako, hindi ka magbibigay ng pera. Katulad kung wala ka namang bibigay. Pero, ginagawa mo naman ng lahat para makatulong ka at ma-edify mo ang church, makatulong sa kapwa mo. Sa panahon ng kailangan may katulong tong isa, nandoon ka, tinatamayan mo. Sa panahon na kailangan niya ng kasangkaroon sa ganong bagay, nandoon ka, tinutulungan mo. Yun po ay isang paraan ng paggamit ng Diyos. So, sa akin ang pagtatapos, alam ko inaato kayo at si Kuya Romeo. Gusto kong kunin yung style ni Kuya Romeo para madala kayong lahat eh. kaya lang baka naman na ma-over na. Pero ang sinasabi lang, kung ano gusto natin gawin sa atin, gawin natin sa kapwa natin. Okay? At kung ano ang ayaw natin gawin sa atin, huwag natin gagawin sa kapwa natin. Yun ang palagi natin tatandaan. At kapag ginawa natin yon, yung mga bagay na yung golden rule na yon, asahan natin. At tayo ay guilty sa utos ng Diyos na thou shalt not steal. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Patuloy po namin matutunan ang mga bagay na nais mo para sa aming malinis at buhay na binago mo, aming Diyos. Magkaroon kami ng makatotoong kaisipan na gawin ang mga bagay ayon sa dikta ng iyong banal na Espiritu at sa dikta ng aming konsensya na makalakad kami sa katotohanan at katwiran na nais mo po para sa amin. Patuloy mo kami patnubayan, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.